Startup Podcast PH is co-produced by One CFO, Credit Hero, Y Spaces, Tuala, Simp, Sekuna, Schooltech Bedfolio, and Red Circle Global. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Andito tayo ngayon sa Y Spaces BGC, our partner, coworking and event space. At meron tayong catch-up episode. Anong mangyayari sa catch-up episode? Siyempre tayo ay magka-catch up. So, this is parang part 2 or catch-up ng mga startups na na-interview na natin dati. We'll have updates. We'll be learning how they grew. Actually, for example, itong ating guest ngayon, nakasama na natin siya back in 2023. So, parang mga 3 years ago na. And actually, naging speaker din natin sa ating pinakaunang event. So, sino ba itong ating guest? Of course, we have Hire Payroll. And we have the founder and CEO, Carl Andrade. Hello, Carl. Hello. Good day. Kamusta? Ayun, grabe. Di long time no talk kasi actually yung first event ng Startup Podcast na nag-speaker ka was Last month lang. a few months ago. February yan. Hindi, ano pa yun? November yun, no? November pa pala. November 2025. So last year na pala. Well, basically mga 5 months ago. Ang bilis pala. Tsaka, well, kaya din I invited you to be a speaker kasi I nakita ko yung growth na nangyayari kay Hire Payroll. Actually, I think yun din yung growth. Naririnig ko rin sa ibang mga startups, And yun din yung growth, I believe, kaya din kayo nakapag-create pa ng panibagong product ngayon, So, I hope dito sa ating catch-up episode, mapagkwentuhan natin yan. Pero I'll start muna with the very basic question. Ano nga ba ang Hire Payroll, Carl? Yeah, so si Hire Payroll is a fully configurable cloud-based payroll system for Philippine SMEs. So basically, HRs can configure their payroll system based on their specific timekeeping and payroll policies, and they can reconfigure kung may mga virtual company amendments at no additional cost. Kasi lahat yan is configurable by end user. Ayun. Napag-usapan natin dati, and I believe na ang power ni Hire ay nasa configurable. Although yung iba kasi pag configurable parang nasa isip, ay baka ang hirap gamitin yan kasi i-configure pa namin. Gusto namin yung pagkabigay ng startup, madali na namin magamit. So, Exactly. Ano ang tingin mo dun sa, parang may siya parang may difficulty naman talaga ng configurability. Pero I believe na-answer nyo to, kasi based nga rin sa, alam ko sa Hire, kumbaga, configurable siya kasi iba ang context ng payroll ng Pilipinas or ng Filipino companies. Exactly. Can you expound more on that? So as an IT by IT. profession kasi, enterprise software should be set up based on company's policy. So hindi yung si company nag-a-adjust kung ano yung ginagamit nilang platform. Let's say parang si SAP, an accounting system. So very configurable siya to adapt on Philippine companies' policies. Since nga, sa Pilipinas, different industries, different policies. For example, iba yung policy ni BPO companies kay construction firm. So, sa construction firm, very straightforward, 8 a.m. to 5 p.m., walang tardy, walang overtime, pero sa BPO, 24/7 yung operation. Sobrang daming types of earnings, sobrang daming allowances. So, paano kung yung software, paano kung yung payroll system na ginagamit nila is just a base software na kaya mag-compute ng 8 a.m. to 5 p.m., may tardy, may overtime, pero paano yung mga complex policies like sa BPO industry nga, na 24/7 yung operation, may morning shift, mid shift, may night shift, may mga ganong klaseng... Tsaka well, number one, I think yun nga, complex, yung BPO mismo as an industry, and even within different BPOs, may iba't iba rin. Kasi, tama ba na ko na, yung BPO is for US or for UK, di iba-iba yung yung shift time, tsaka yung multiplier sa holidays, iba-iba na holidays. Tama ba yun? Exactly. So, bukod pa sa BPO, meron pang different BPO companies na meron iba't ibang branches. So, may mga BPO companies na meron silang office sa Quezon City, yung ibang office nila nasa Cebu, yung ibang office nila nasa Cavite. So, paano kung yung mga ganong klaseng... Yung minimum wage pa nga pala iba, no? Yung wage. Bukod sa minimum wage, meron pang different holidays na na-encounter. So, may Quezon City Day, merong Cebu na special holiday na specific location na yun. So, kung yung platform na ginagamit mo is just to compute yung kung ano yung base na, kung ano yung typical na ginagawa ng mga payroll system. Meron lang standard. So, yun yung sobrang daling gamitin,
Pero during payroll processing, during payout, ang daming mga maling computation kasi meron kang specific policy na kailangan ma-adapt ng system. So, ima-manual din. Exactly. So, ganun yung nangyayari. Kung hindi mo i-reconfigure yung system, kung gagamitin mo lang kung ano yung meron, yung current platform nila, kung ano yung setup doon, after payroll processing, after mo makapag-extract ng report, ima-manual mo rin kung ano yung mga hindi niya na-support. So, yun yung nagiging challenges na nakita namin way back 2017. Meron naging solution yung mga payroll system vendors na nakita ko, which is kino-customize nila yung kung ano yung base platform nila, kung ano yung requirements ng client. So, during onboarding process, may mga customization na gagawin yung developer. Kaso, another problem doon. Few months from now, paano kung may company policy amendment? So, another configuration na naman, another payment, since merong man-hours na ginagamit yung mga developers ng provider. So, nag-sum up yung mga problems. Still filling out loan applications for your business? Yeah, thought so. Save your time. Grow your business. With Credit Hero, one online application gets you loan offers from multiple lenders. Apply for a business loan now. Visit credithero.com. So kayo, I get that I think actively nga rin dapat binabago yung configuration. So kayo ba, siguro ito yung question. Kasi recently din na-realize ko with my interviews sa mga SaaS and sa mga hindi SaaS na startups. Pag SaaS, parang ganun yung build mo na gagawa ka ng product, you will scale it for many. So, you will try as much as possible na scope niya wide range. Pero hindi siya ganun ka-configurable. Kasi nga, they just pay to use it, Yun yung one side of the spectrum. The other side of the spectrum, yung configurable na parang talagang custom. Pero, may pros and cons yun SaaS, scalable, mas efficient. Custom, mahal naman talaga siya. Maybe, I think, ang power ni Hire, na-solve niya somewhere sa gitna Tama ba? May maganda sobrang beneficial kung yung SaaS is meron lang base platform na applicable sa lahat. Okay. For example, parang Netflix. So, applicable siya sa lahat. Wala kang kailangan gawin. Pero sa Philippine payroll kasi, dahil nga yung Philippine companies natin, different industries, different policies. So, kailangan niya makapag-adapt kung ano yung mga policies na sinasabi na yun ng mga HRs, ng mga timekeeper, ng government. So, good thing. So, kailangan, meron din mga SaaS na meron din mga SaaS platform sa HR industry, HR tech, na SaaS do sila, pero nire-require pa rin nila yung mga clients nila na i-reconfigure, customize yung system na kailangan ng developers. So, ang Hire, saan nagko-fall ang Hire? Doon sa spectrum na yun? Hire sa SaaS company. Okay. We offer hire payroll sa different companies, different industries. Pwede nilang i-reconfigure yung system on their own. So, hindi kailangan ng developers sa amin, hindi kailangan developers nila kasi pwede nila siya ma-configure on their own. Ayun, sakto. So, nasa interface na siya. Unlike any other payroll system sa industry, sa market na SaaS, pero kailangan nyo pang i-customize yung platform nila with the help of their developers para ma-configure yung system kung ano yung policy ng clients. Galing. Ayun, nasakto natin. So, yun yung nasolve ng Hire. SaaS, pero pag need ng customization, hindi na need ng developer. Hindi na need ng big IT or development. Exactly. Kasi the Hire system itself allows for configurability nung mismo end user na Exactly. or nung HR or nung payroll provider. Exactly. Oh, ayun. And I believe yun yung naging power ng Hire. Yun, yung saktong sinabi natin na yun. Bukod sa, ito rin what do you think of this? May mga startups na parang Philippinize na may mga ganito naman abroad They find a solution and then iba naman talaga yung Philippine context. So I think malaki rin yung part nun na ganun na parang payroll. But unique sa Pilipinas. So talagang dig deep kayo dun sa paano ba magagawa yan sa Pilipinas ng maayos. Ano tingin mo dun sa parang Philippinization of solutions? May mga clients kami na nag-migrate to Hire pero ang ginagamit nilang platform previously is mga international payroll system. Pero nga, pag international payroll system kasi applicable sa lahat ng bansa. Pero
sa Philippine industry kasi talaga, mga HRs, alam na mga HRs na hindi lahat is nakabase sa government. So maraming mga Philippine payroll policies na ginagawa nila pero dapat hindi alam ni government. So may mga ganong chances. So yung different, kung i-specify lang siya, so Philippine market, sobrang complex pa rin. Kahit Philippine market lang yung pinaka-niche natin, sobrang complex pa rin pagdating sa payroll. Mm-mm. Sa timekeeping, sa payroll. Oo. Unlike accounting, sobrang same lang siya kahit anong bansa kasi ins and outs. Wow. So hire is in a very unique position actually. Exactly. So hindi kaya pag may nagtatanong sa amin, mga prospect clients or mga international companies kung applicable daw yung season namin sa bansa nila. So we automatically reject that kasi nga yung niche namin is kung gaano ka-complex yung Philippine payroll policies. Wow. This is a Filipino startup talaga to. De, pero that's grabe. I mean, yun yung problem nung marami kasing naglalabasang sobrang generic naman talaga ng payroll system So daming naglalabasang payroll system startups na ang pinaka-founder is ang founder is puro IT, puro developers, merong founder puro HRs. Pero kasi by profession, I'm an IT, may background, pero after I graduated best IT, na-expose na ako sa payroll system, payroll problems. Na Filipino. So, pag-start talaga, pag-graduate ko talaga, nasa payroll system industry na ako. So, doon ko nakita kung gano'ng kalaking problems in terms of payroll sa Pilipinas. Tsaka ito din yung na-notice ko sa'yo lalo na nung nag-speaker ka nga nung event ng Startup Podcast. Yung ibang startup founders, nagpapatama hindi naman. I mean, common mistake lang na nakikita ko. Ang mindset kagad to scale. So, kaya nga gagawa ng generic gagawa na SaaS to scale. Sa sobrang generic niyan, wala siyang na-solve na particular problem or may nag-solve na niyan na mas mura, nasa market na, mahirap na mag-compete. I think ang ginawa ninyo is nag-solve talaga, nag-dig deep talaga sa isang particular problem. Maybe nga nung time na yun, hindi ko natanong sa'yo ng first episode pero baka nung time na yun, you were thinking, lalaki ba talaga tong hire? Kasi ang resolve is very niche Diba? Baka hindi mo in-expect na lalaki pala siya kasi dig deep talaga, very deep. And apparently, nung nahukay nyo, naging tama yung solution, madami palang ganun. Tama ba yun? Somehow, pero yun nga, yun yung pinaka-competitive advantage namin Since, hindi lang kasi kami IT perspective Hindi lang yung technical side, hindi lang yung architecture ng system, pati kasi yung kung ano yung iba't ibang practice ng mga HRs natin in terms of payroll, alam din namin. Know-how. Hindi siya totally inaral namin Kasi yun yung experience ko. Before we started hire payroll, nasa payroll system industry na ako. I'm a former payroll system consultant. Payroll system consultant ako ng payroll outsourcing company sa Pilipinas. So sa payroll outsourcing company, ina-outsource ng mga clients namin way back then yung payroll nila. Different industries din yun. Meron manufacturing, meron construction, BPO, F&B. So nagde-develop ka na ng custom dati for different industries. Exactly. So ganun yung ginagawa. Na-realize mo, pwedeng pala, ipagsama-sama somehow. So ako yung nag-set up nung payroll system para sa construction firm. Ako yung nag-set up para sa BPO. So, ang nangyari, ang nakita kong problem doon, kailangan laging i-reconfigure, i-set up, i-develop yung system kung ano yung industry na yun, kung ano yung company. Yes. Bakit hindi tayo gumawa ng isang platform na pwedeng i-customize by end user kung ano yung different policies nila? Galing. So, hindi natin kailangan ng developer every configuration. Tsaka yung isa pa dito na take away, yung know-how. Yun din isa pa na may miss common mistake din that I see. Magaling developer, magaling na IT, gagawa ng product na scalable, yes, pero naging generic. Kasi din, bukod sa dinesign siya to be very generic, na to go deep, kulang sa know-how, yung business know-how. Exactly. And I believe malaking bagay yun. Even nga sa vibe coding ngayon di ba? Mas madali na ngayon mag-vibe code pero yung mga startups na ganito, I'm pretty sure hindi ito magagawa ng vibe coding. Kasi, number one, deep yung complexity ng Plexa configuration. Pangalawa, yung naka-embed dyan na know-how, yung knowledge ng different payroll
styles or systems sa iba't ibang industries, yung architecture para magawa yun, I think hindi yun makakopya agad-agad. Baka mga 5 years pa or 10 years na. Exactly. May mga, sa experience nga namin, may mga clients kami na cancel ng subscription. Ang reason is, de-develop daw sila in-house. Meron mga hinar na programmers, meron silang yung HR nila, alam daw kung paano siya ituturo dun sa programmers. Pero after a few months, bumabalik din hire. Kasi Philippine payroll talaga is a complex problem eh. So, kailangan mo ng deep knowledge in terms of technology, in terms of programming, in terms of IT language, tsaka dun sa payroll practices talaga. Ayun. Sige, mag-updates muna tayo, no? Updates muna. Pero very interesting talaga to, grabe, ano? Updates muna tayo. So, last time I interviewed you sa podcast was 2023 or 2022, actually, I forgot. But that was, dahil you were part ng Idea Space. And partner kasi ng startup podcast ng Idea Space. So, yung mga, I believe you were the special cohort eh. Yung, tama ba? Cohort. Cohort 10 kami, pero hindi ko alam kung may special 10? ba. Yes, special 10. 10 yung special. Kasi 10th anniversary. Tsaka yun yung time na ang kinuha ni Idea Space, mga scaling, more than just traction stage, but yung parang talagang capable mag-scale. So medyo special yun, if tama yung understanding ko nun. But anyway, so since 2023, 3 years na. Ano nga bang mga nangyari? Paano nag-grow si Hire? Anong mga special updates na nangyari? Yung sakto rin yung namin nun eh. After nung Idea Space, nagkaroon tayo ng first interview. Pero during that time kasi, ina-adapt pala namin kung ano yung tutunan namin kay Idea Space. Before Idea Space kasi, wala pa kaming totally idea kung how to scale, what is the correct go-to-market strategy, mga ganong klaseng scaling strategies. So, after the Idea Space, ang ginawa namin is nag-niche down pa kami. Niche down in terms of, mas nag-focus kami sa Philippine SMEs. Pag merong inquiry sa amin, nakita namin na 5,000 employees and above, automatic reject. So, mas finilter namin mas niliitan namin yung qualifications. Which interesting I mean, para siyang paradoxical, wow. Or parang, ang thought mo is to scale, pero nag-niche down kayo. Parang medyo siya eh. I mean, ironic, no? Pero apparently tama pala yung ganung approach. Yung qualification of leads kasi, in terms of energy, effort, monetary, wise, time, mas nakakapag-focus kami dun sa mas valuable na client, valuable na leads. Tsaka mas nabibuild yung system, no? Exactly. Deeper. Good. So, mas nag-focus kami sa Philippine SMEs na nasa BPO, manufacturing, construction, F&B clients. Paglabas doon, like, mga schools, universities, automatic reject. So, hindi namin siya ina-entertain. Sinasabi namin sa kanila, transparent, na hindi si Hire Payroll yung software para sa kanila. We can solve your timekeeping and payroll challenges. So, yung sa ginawa namin strategy, we niche down, mas tinaasa namin yung qualification of leads para mas nakakapag-exert kami ng effort sa mas valuable na potential client. And dahil sa ginawa namin na yun, good thing mas tumaas yung namin eh. Mas tumaas year by year, tumataas kami ng 32% in terms of revenue. So, 2023, 2024, 2025, up to this year, so 30 to 40% year over year, tumataas yung growth namin in terms of revenue. Tsaka yung number of clients. Pero mas tumataas yung, hindi much yung number of clients namin compared dun sa pagtaas ng revenue. Kasi meron kami mga clients dahil dun sa ginawa naming niche down na yun, nagsistart sila ng 6 employees. Lumalaki din. Pero after few months, nagiging 100, nagiging 300, nagiging 500. So, yun yung maganda dun sa ginawa naming niche down na yun. Ang dali niyang i-implement. Ang daling i-implement ni Hire Payroll sa operation nila kasi 5 employees sila nag-start, 10 employees. Pero habang ginagamit nila yung system, they're also scaling up. Pag nagsiscale si client, nagsiscale din si Hire. Galing. Gusto kong palakpakan yun. Kasi totoo to. Ito yung totoong startup. Kasi natulungan nyo talaga mag-grow. Yung ito yung proof na useful, basically, valuable yung nagawa din yung product. Isa yun sa masarap sa feeling, pag nakikita mo na yung client mo, kasama mo sila, kasama kami sa paglaki nila.
So yung isa sa mga sa mga masarap sa feeling. Hindi man ganun kabilis yung closing rate namin, pero tumataas closing rate in terms of dahil nga B2B, may mga kailangan ma-close yung businesses. Hindi ganun kataas yung closing rate namin compared dun sa leads, pero tumataas yung revenue namin dahil nga dun sa mga closed clients, yung mga nakasubscribe kay Hire, lumalaki sila. Galing. So yun yung sa part ng growth. Hindi siya totally dahil dumadami na yung clients ni Hire. Tumataas kasi yung revenue. Kasi ang model nyo is per active employee. Si Hire Payroll pala is subscription based na nakatingin sa active employees ng client. Tsaka ang na-appreciate ko rin nung nag-speak ka nga ng event, even if small, as in 5 employees, 6 employees, or even if 100, same lang yung, you still go for it. And same lang rate, diba? Ng per employee. So, which is actually kasi we never know kung baka bigla sila maging 500 employees, 1,000 employees. Ito yung natutunan ko rin recently, ang tawag ko dito, B2B2C. Parang pansin ko, ito yung mga nagsasucceed na mga startups mga B2B2C. Yung dulo muna, B2C na part. So, ito yung mga business na, basically, maraming stakeholders. Maraming, Kayo, serve nyo yung B, kayo yung B to B2C. Therefore, kung lumalaki yung C, well, in this case, employees ng company. Kung lumalaki yun, yung parang C na yun nung sa client nyo, lalaki din kayo. Gets. Similar to sa mga I mean, just to analogize. School, provider ng ERP or school system na school. Kung per student yung bayad, yung billing nila dun sa school, pag lumaki yung school, lalaki din sila, diba? So, and it motivates growth. So, observation ka lang, yung mga B2B2C yung tawag ko dito, yun yung mga apparently recently. Applicable din to sa mga accounting or mga finance. Somehow parang ganun. Parang si EduSuite. Lagyan si EduSuite Yun nga. So kung lumalaki yung school na gumagamit ang EduSuite, dumadaming students, mas tumataas din yung tsaka lalo na come to think of it, ang Pilipinas growing population. So kaya rin siguro observation ko lang to yung B2B2C, and baka kaya nga rin siya true dahil doon na Tsaka ayun, I mean schools, mga iba pang school system. Actually, shoutout din natin iba para fair tayo. EduSuite, sila Schooltech, sila Wela, sila Red Circle Global, magkakaano yan Actually, medyo naman sila. Di ba sila talaga competitors pero they are medyo similar. Din nga, mga finance, mga ayun. Anyway, isa pang gusto ko sabihin. Gusto ko pang pag-focusan yung part na dahil nag-niche down kayo, nag-grow kayo, counterintuitive siya sa ibang startups Ibang startups, they will map out their tam-sam-som kasi siguro part din to na they want to show big numbers, especially to investors if they want to fundraise. Ang tam-sam-som or ang target market namin is napakalaki. But in fact, yung pinaset ko na total market na yun, iba't ibang industries. Hindi mo naman talaga kaya madaling ma-cover yun. So, ang mangyayari, dahil tinatry mo i-cover yung buong market na iba't ibang industries, parang pahapayaw-hapayaw ka sa bawat industry. Nagiging weak yung development ng product mo. Exactly. What if ang approach is parang focus ko muna ng talagang niche dun sa market na yun? Like yung sa inyo nga daw, nag-focus talaga mismo, capture that whole market, and once you capture that whole market, or at least siguro mga 90, 80, 70%, or baka, even nga 50, malaki na yun Tsaka kayo mag-unti-unti mag-change ng market. What do you think? Tama naman ganun yung nangyayari. Parang pinakamalaking kwento siguro ng si Yahoo. Lahat kinater niya. Nagkaroon ng Yahoo Finance, may Yahoo Chat, sa lahat-lahat na. Which is, nangyari, wala silang naging competitive advantage compare sa iba't ibang players sa industry. Mm-hmm. So, same na din sa amin. Sa maraming malalaking players, pero lahat nga sila kinikater na yung buong HRIS, recruitment, evaluation process, payroll, timekeeping, loan management. So, sobrang laking HR platform para daw sa lahat. Pero ang nangyayari, habang ginagamit kasi ng mga clients nila, yung platform na yon, nagiging headache lang sa mga clients. So, ang tendency, lumilipat ang iba, nag-source ng iba. So, kayo payroll lang, no? Talaga. Kami nag-specific lang kami sa payroll. Hindi rin kami nakikipag-compete sa AI race Kaya hindi kami into AI. Well, so, I think hindi kailangan pa. I think. Mas nag-jump kami sa fintech. So, yun yung siguro another later discussion kung bakit kami nag-jump into fintech. Pero nga, we prefer not to compete with AI race
Kasi para sa amin, hindi AI yung problem ng mga payroll processors, ng mga HRs natin. Galing. Wow, true builder. Tsaka yun nga, I mean, the fact na also, hindi porket AI ang hype ngayon, yun ba talaga ang solution? Yun ba talaga makakaroon ng problem? Tsaka, ano nga rin baka hindi tama lagi na end-to-end talaga kagad for, yung parang, I have an end-to-end system. End-to-end nga, pero baka pahapayaw-hapayaw sa bawat steps. So, baka mas okay na particular step muna dun sa end-to-end na yun. Exactly. No? So kung meron ka kasing isang malaking platform, isang malaking HRIS, isang malaking payroll, isang malaking recruitment, isang malaking mga HR tools pa na ginagamit mo, yung specific client mo na gumagamit lang ng payroll, ang daming headaches, ang dami pa rin problems na na-encounter. Ano bang gagawin? Di naman nila kailangan yung recruitment. Di naman nila kailangan yung total HRIS. Di naman nila kailangan yung loan management na ino-offer nyo. So, ginawa namin, mas nag-focus kami sa isang powerful tool which is specifically para lang sa payroll. Pero, make sure namin na walang headache yung magiging client namin habang ginagamit yung platform na yun. Oo, tsaka parang yung pag-solve agad nung end-to-end. Number 1, para siyang overextending. And number 2, baka hindi mo talaga na-solve yung problem. You're solving a solution to someone else's problem. And in fact, pag nag-deep dive ka muna sa isang step, for example, payroll, talagang sasolve mo na yung problem na yun. Now, ang question ko is, ito yung notice ko rin na sa mga successful startup founders, they have a builder mindset as opposed to like scaling, parang secondary yung scaling I mean, I'm no part talaga siya, pero secondary siya yung scaling, tsaka yung monetary nga even Ang pansin ko, focus on building a product, as in build the product, and then nagiging validation, parang yung monetary tsaka yung scaling, validation siya nung successfulness ng product, as opposed to kung ang mindset mo ay I want to scale, I want to earn this money, secondary lang yung pag-build, 'di ba? Ang na-notice ko, and actually ang affinity ko, ang mas gusto kong na-interview dito sa podcast, yung mga may builder mindset na yun yung primary, build the product, solve the problem, build it to be useful. And then validation nyo na may nagabayad. Validation nyo na nakapag-scale kayo. Tama ba? Exactly. Ayun. Tama. Ayun. Parang rin posibleng ang pinaka-root cost, tingin ko lang, dahil dun sa once you get funded, you are pressured na para dun sa mabalik sa investors. May money target ka kagad. So, nawawala na yung pinaka-mission mo. Ano ba bakit nyo sinimulan yung startup? Asa na yung mission? Ang goal nyo na ngayon, mabalik yung funds dun sa investors. Oo nga, nag-iiba yung target, yung objective. So, kayo ba? Or we're still a bootstrap company. We tried fundraising, pero we realized na hindi talaga namin kailangan ng funds kasi we're on a positive cash flow since 2021. So, ang ginagawa namin, nagpo-focus pa rin kami sa mission. Based kasi sa mga news na nakikita namin. Tsaka din sa mga kwento nga, sa mga startup founders na may mga funds na may mga chance na nawawala nga yung mission kasi nga nagbabago siya na kailangan nagiging grow na lang. So, nawawala na yung solving talaga kung ano yung problem na baka doon nga din yung ang galing parang nagigets ko na yung alang dahil din sa investors, yung scaling mindset na, and when if ang mindset mo is to scale, generic ka. Mas magiging generic yung end-to-end and SaaS type yung product. Lahat ng possible source of revenue, kailangan magawa. Kasi in terms of revenue, yung multiplier na kinukuha ng investor para doon sa next fundraising nyo. So yun nga, nagiging grow at any cost na siya. Galing. Tagal din namin matagal din kaming torn between will we fundraise or we i-retain namin na bootstrap yung company pero nasa amin yung control. Mas makakapag-focus kami din sa kung ano yung mission namin na sinimulan. Which is to build a peer solution para sa mga Philippine SMEs. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service.
and custom AI agents for intelligent document workflows. Visit Twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Sukuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Speaking about that, what year na ulit nag-start si Hire? 2017. So, we 10 years na established, pala. yeah, it's 10 years na. We established last 2017. Pero way back din kasi, hindi pa namin alam. Gusto na talaga namin magbuo ng software na alam namin, which is, yung nga, galing kami sa payroll system industry. Bumuo kami ng software. Hindi namin alam kung ano yung go-to-market, ano yung MVP. Wala kaming MVP nun. Gumawa kami ng isang malaking database architecture paano masusupport lahat yung different industries, different policies. So, dinevelop namin siya for almost 2 years. Pero 1 year pa lang, minamarket na namin siya. So, during meetings with potential clients, may mga kinukuha kaming comments. Ano ba yung kulang? Ano pa yung in terms of interface? Wala rin sa aming designer. So, kung ano lang yung ginawa naming base platform nun, pinapakita lang namin sa clients. Yung first client namin around after 2 years pa eh. Kasi nag-develop. Anong kita nyo nun? Ang ginawa namin nun, kahit ongoing yung higher payroll development, meron kaming tinatanggap na custom software. So, gumawa kami ng Okay. verification management system para sa lending company, client monitoring para sa real estate business. So, tumatanggap kami ng mga side projects. Kaya Hire Business Solutions yung parang pinanggalingan nila. Mm. Then, naging Hire Payroll. And I think now, focus kayo sa Hire Payroll. And, sige, introduce na natin. Yung meron kayong bagong product ngayon, no? Yeah. So, Sige, go. so yun nga, again, we're not into competing with AI race kasi nga nakita namin na hindi naman talaga yung pag-implement ng AI sa payroll system yung solution. Tsaka paano nga ba? Paano ma-i-integrate ang AI sa payroll? Parang Based sa mga based sa mga competitors namin, nag-implement sila ng AI para na sa 24/7 na assistant sa mga inquiries ng employees, inquiries ng HRs, inquiries ng top management about sa employee. Meron siyang inquiry about bakit ganito na lang yung leave balance ko. So, merong AI na sasagot nun. Hindi naman kasi siya kayang gawin ng HR. So, hindi na kami nakipag-compete sa ganong klaseng solution. Ang ginawa namin, nag-jump kami into fintech. Kasi nalilimit si Hire Payroll and all payroll system providers sa salary computation lang. Pero after nun, yung paying employees sa mga banks nila, sa mga e-wallets, doon nakakat yung mga payroll system providers. So, yung ginawa namin... Teka, sorry, if I may lang doon. Ano nga ba ang hangganan ng payroll? Hanggang computation lang? Yeah, hanggang computation, tsaka pag-generate ng mga reports. So parang, ang dulo ninyo is lalabas yung listahan ng mga employees and then nakalagay na... Ano yung gross, ano yung deduction, ano yung net pay. Okay. Kung Hanggang ilan doon lang. And then, kumbaga, in application, si HR, lilipat na siya sa... kung paano babayad. Exactly. So, ang nangyayari, after payroll computation ng mga payroll system, mag-extract na sila ng report na kailangang gamitin para dun sa pag-send kay employees ng mga salaries nila. Meron namang way para ma-automate yung mga disbursement ng mga employees through bank. So, pwede ka mag-apply sa BPI, BDO, Union Bank. Pero, ang nangyayari kasi, si employers, kailangan mag-retain na mataas na maintaining balance sa bank na yun. So, bukod dun, kailangan or required yung mga employees nila na mag-apply dun sa specific bank na ginagamit nila tsaka sa specific branch. Payroll account. Payroll account. Ang nangyayari, paano kung yung mga employees mo, ang prefer pala nila na papasukan ng salaries nila is GCash? Yes, ako. Maya. Union Bank. Gusto mo gamitin yung previous bank account mo which is BPI, BDO. So, ang nangyayari, kailangan required ka na mag-apply kung ano yung bank na ginagamit ng employer. Kung ano yung branch na in-applyan niya. Pag kada payout, i-transfer mo na lang kung ano yung preferred mong
savings wallet or bank. Digital bank. So, nangyari, may another transaction, another charge. Yes. So, ang ginawa namin, nag-integrate kami ng disbursement facility sa loob ng system, sa loob ng higher payroll, para kahit anong bank or anong e-wallet yung gamitin ni employee, within higher payroll, within the same platform, meron ng disburse feature, so automatic na mag-send sa kanila. Wow! So, kahit meron kang employees, meron kang 100 employees, 10 sa kanila gusto GCash yung disbursement, yung 10 Maya, yung 10 BPI, BDO, Union Bank. So, any bank or any e-wallet. Pwede sa digital banks, Tonic, Any BPI Banko, any GoTime e-wallet, any e-wallet in banko sa Pilipinas. So, possible siya. Wait lang. Well, first of all, super gusto ko to. Bakit nga ba for the longest time stuck nga yung mga HR or yung mga companies sa ganung style na isang bangko lang? I mean, di ko magets eh. I mean, requirement ng bangko kasi siya. So, requirement siya ng bangko para magamit mo yung payroll bank account nila. Kailangan yung mga employees mo naka-apply sa kanila. Same bank. Okay, gets yun. Anong specific requirement? I mean, ano advantage? I can just open a savings account. I can just open, as a company, I can just have my normal bank. Anong difference ng payroll account ko as a company? Parang mayroon bang perk or mayroon bang... kahit kasi meron kang bank account as a company, hindi pa activated din yung payroll account mo. So, para magamit mo yung payroll account nila, kailangan meron kang maintaining balance, tsaka yung mga employees mo, kailangan mag-apply sa kanila. Bakit kailangan hiwalay yung payroll account? Dahil ba sa transactions? Sa posibleng volume? Business side ng banko para... Pwede ka mag-stay ng pera sa kanila as a company. Pero basically, ang bangko, parang if a flag ka pag nakita nila, I mean, I can just use my company bank account to payroll. Pero if a flag ba nila pag nakikita? Pwede mong gamitin yung bank account mo as a company kung kunyari hindi activated yung payroll account mo. Magsisend ka sa employees mo manually, isa-isa. Enter dito, yung bank ang gumagawa ba? Ganun ba yun? Pag meron ka ng payroll bank account nung pwedeng sila. Sila na yung magdi-disburse. So yun yung competition nyo. Mga bangko talaga. Okay. Pero ang problema kasi doon, nalilimit kasi yung mga employees na kailangan na sa same bank din. Yes, yun nga yun. So another transaction kasi yung nangyayari disruptive. Sa Pilipinas na after ko ma-receive yung salary ko, for example, BPI gamit namin. After ko ma-receive yung salary ko sa BPI ko, kailangan ko na namang i-transfer sa Maribank. Kasi nasa Maribank yung savings ko. May 10 pesos charge pa yan. may transfer. Kung gusto kong i-transfer sa GCash ko, pambayad ng bills. Kung gusto kong i-transfer sa Maya. And i-add ko lang maraming maraming pinag-uusapan yan kasi ino-optimize ng mga tao na ano ba yung may libreng transfer, mga digital banks may libreng transfer, exactly. May cashback, yung ganyan-ganyan. So, malaking bagay yan actually. Even if 10 pesos lang yan, I mean for 10 pesos per quincenas yan eh. Or per yan eh. So, what more kung weekly yung payroll mo. So, kailangan mo mag-transfer weekly papunta din sa preferred savings account mo. Tsaka actual na gagawin mo pa. Actual na effort. Exactly. So, yun yung sinod namin. So, kaya kami nakapag-decide na park natin yung AI implementation kay higher payroll. Dapat lang. Mas mag-focus tayo dito sa disbursement. Kasi ito talaga yung isa sa problem ng mga employees. Hindi na siya problem ng HRs eh. Hindi na siya problem ng employer. Pero problem siya ng employees na nakaka-receive ng salaries. So, dun kami nag-extend ng effort kung ano yung kailangang isolve dun sa part na yun. Oo nga, hindi na ito yung nagbibigay ng payroll eh. Yung tumatanggap ng payroll. Wala naman talagang yung employers dun eh. Kung gusto mong ilipat yan sa ibang bangko mo, sa ibang wallet, wala nang kinalaman si employer dun eh. Pero, as a help for your employees, pwede mo kasi silang bigyan ng option na ito na yung preferred bank nyo para mas receive yung salaries. Ano yung preferred e-wallet nyo? Galing. Ang galing. For many reasons. Baka di ko ma-express kung gaano kagaling. Pero, given naman mga startups na nakabuild na ng product, they either backward integrate or forward integrate. Kumbaga ano po yung opportunities, and usually may tamang timing din yan kasi baka ma-overextend kayo. Pero, ang gusto mo nang tanongin, paano nyo naisip yung idea na ito and parang why decide that ito yung isa-solve or i-build na problem? Kumbaga, problem ba talaga siya? Dahil ba problem ba talaga siya and paano nyo nakita problem siya? Or may opportunity? May monetary opportunity?
matagal naman na talaga yung problem na yun eh. Kahit wala pa yung hire pero na-experience ko na siya eh. Kasi meron na akong, as an employee, meron na akong existing bank account eh. Pero- Gusto niyo pa mag-apply ako dyan? Pero ano I mean, problem siya to the point accepted na siya ng mga tao eh. Accepted fact na siya eh. Ako game, parang, sige, lilipat akong kumpanya, mag-open ako pa ng bagong payroll account. Parang, naging normal siya sa tao eh. Diba? Normalize na kasi siya pero hindi natin alam, problem siya. Kasi yung mga transactions, pag sinamap mo siya within a year, ang dami mo palang transfer na ginagawa papunta dun sa savings bank account mo. Papunta dun sa pag-transfer mo sa GCash mo. So, hindi natin siya, at the back of our head, hindi natin alam na mayroon palang existing problem. Yes. Yeah, but I mean, also, yung sa payroll mas madaling mag-grasp. I think I mean, believe ako dito pero I mean sa payroll mas madaling mag-grasp na pain siya eh, yung pag-compute, especially if complex complex HR policies or payment policies. Itong sa para siyang itch more than pain. I mean, itch siya. Pero yun, natanggap siya ng mga tao. Pain ba talaga siya enough to be adopted by people? What do you think? Sa ngayon nga, dahil na-normalize na yung mga tao, na-practice na nila na pag lumipat ka ng company, kailangan mag-apply kung ano yung bank account na ginagamit nila or ita-transfer mo na lang yung... Hassle yun. Ayoko na bubukas ng panibagong bank account. Or ita-transfer mo na lang yung salary mo papunta dun sa savings bank account mo. So dahil na-normalize na siya, hindi pa ganun kalaki yung awareness ng mga tao na merong na pain point talaga siya. Na masakit pala. Na masakit pala. Pero pag kinompute mo siya within the whole year, gaano karami yung transfer na ginawa mo from your payroll bank account papunta dun sa kung ano yung savings sa pinaglalagyan mo, ang laki pala. Parang ang pwede nyung gawin na parang, I mean, feeling ko ito yung mga bagay na actually ito nga yung mga medyo backtrack lang ako noon. May dalawang startups na napapansin ko nun eh. Yung obvious is solve a problem. Solve a problem na very obvious, solve a pain point, solve that. Pangalawa, somehow merong startups na hindi directly nag-solve ng problem pero nag-change niya yung current meta or yung current And I think si hire, doon siya nag-fall. Payroll, doon siya nag-fall. And I think 90% ng mga startups or more, doon nag-fall sa solving a problem. Kaya nga nangyayari, karamihan ng mga startups, well, hindi naman lahat, pero marami, nag-solve ng problem ng mga corporate companies kasi yun yung may problem na may big money eh. Pero yung pangalawa, ito yung mga legendary eh. Ito yung mga nag-revolutionize eh. Kasi, siya nag-disrupt kasi hindi siya obvious problem. And mahirap siya ma-execute. Kasi, kailangan mo rin maparealize sa mga tao na problem siya. But exactly. I think, sabihin nyo lang na you can save 1,000 pesos in a year. Hindi, more pa nga eh, di ba? In a year. Malaking bagay yun, di ba? Tama ba? Yun yung mahirap pag hindi aware yung market mo sa may problema. So, paano mo sila tuturuan na mayroong existing problem? Na ito yung solution para sa existing problem na yun? Paano sila mako-convince na problema talaga yun? Ina-normalize na nga sa kanila. So, yung sa challenge namin currently, compare dati na sobrang generic ng problem na payroll, yung configuration ng policies nyo, compare ngayon na yung disbursement ng salaries ng employees nila. So, kasi, paano gagawin nyo? Pero I think, ito din yung, I mean, I think it cannot be answered right now, pero it's a long process, no? It's a long process bukod sa awareness in terms of online bagay, knowledge, online learning ng mga HRs na meron ganun palang problem, yung mga employees nila. Pati dun sa during meetings, kailangan kong explain deeper kung na anong ginagamit niyo for disbursement. Ano i-require niyo pa yung mga employees niyo na mag-apply, yung mga newly hired employees niyo required na mag-apply dun sa specific bank and specific branch. Paano kung meron silang preferred payout? So, ganun. So, kung paano ko siya in-explain kanya, ganun ko rin siya ina-explain sa bawat HRs na nakakausap ko. Ang magiging alay nyo dito, ay, weird nga eh. Sorry, nag-aala lang ako, sharing of my opinions. Well, disruptive to sa mga bangko eh, di ba? Pero sa mga magiging alay nyo din sila eh. Kasi, exactly. Yung mga digital banks ngayon, sila GoTime, hindi ko pa nakita kay Maribank kung meron eh, pero sila Tonic, meron yung gagawa ka ng parang savings target mo. Si Maya din may ganun eh, savings target. And parang may mga stash. So, pwedeng ganun nakadiretso nga eh, na
kasi ako ang ginagawa ko, when I get my salary, ililipat ko sa, may part ililipat ko sa GoTime, sa Maya, sa Tonic, then ililipat ko pa ng stash. Parang, meron sila yung stash na ano eh. I'm not sure if alam mo yun, parang kung sa GoTime, pwede ka maglagay na, ito for my goal, parang for my goal, let's say iPhone. Ito for my goal, let's say for whatever. Nakita ko nga may ganun sa GoTime. Diba? So, Sa akin sa Maribank. sa Malibang pa meron. Ay, meron pala yun. So, somehow, pwedeng maging alay din ito kasi papunta din yun dun eh. Pwede idiretso from payroll to stash or payroll to... nakatulong din yun sa mga digital banks na to kasi kaya naman sila mataas yung interest rate kasi they want cash. They want cash in their banks, diba? So, pwede rin pala maging alay sila dito. So, disruptive but also in a good way maybe. Tingin mo? Ang nangyayari kasi sa mga bangko ngayon, hindi sila nag-jump into yung mga payroll, lahat naman na ng bangko, halos lahat ng bangko ngayon, meron ng payroll bank account na in-offer para sa disbursement ng salaries ng mga employees ng clients nila. Pero hindi sila nag-extend to the point na kailangan pati yung payroll nila, pati yung payroll ng clients nila, i-cater nila. So wala pa ako nakikitang bangko na nag-extend ng effort papunta doon, parang pabalik. So lahat ng gando lang doon sa transfer ng pera. So hindi ko nakikita na parang hindi ko pa siya na-realize kung may chance ba na magkaroon kami ng partnership with different banks. Yeah, but let's see. It's the fun then of having this. Ang nakikita namin mga potential partners ngayon. Pero nga, currently, ang partner namin dun sa disbursement na yun, si NextPay. So, ang nakikita namin possible partners dun sa ganong klaseng disbursement is yung mga fintech startups. Okay. Pero in terms of banks, kasi yung banks, yung mga problems ng banks yung gusto namin masolve. Gets. So yung Gets. Yeah. Pero yeah, disruptive siya as in. And shout out kay NextPay. Tsaka medyo obvious din. Well, siguro I want to ask muna yung business model. Paano nga ba business model dito? If it's okay to share, baka hindi. Okay. Sure. So, para ma-activate ng mga clients namin si disbursement feature kay Harry Payroll, kailangan lang nila kaming inform. Meron lang minimal charge. After nun, fixed yung charge? meron lang fixed charge fees. 1,000 pesos lang siya. 1,000 pesos to activate the feature. Tapos wala nang kailangan maintaining balance, wala kayong kailangan gawin. After nung ma-activate yung disbursement feature na yun, pwede nilang gamitin every payout. Yung transaction fee, sa transaction fee. Meron kaming transaction fee kasi dependent din kami sa kung sino yung partner namin. So kung magkano yung transaction fee ng partner namin, hindi nyo binibigay namin kay client. Pero for sure, mas mura siya sa bank-to-bank na yung exactly. BPI to GoTime or something. Okay, interesting. Pero ang nangyayari doon, sa ginawa naming model, yung charge is kay employer. Kasi si employer yung magbabayad para dun sa transaction fee. So after nun, kung nakukuha ni employee yung salary nila sa GCash na, sa BPI na, sa Union Bank, kung ano yung savings bank account nila, wala nang transaction na kailangan gawin sa employee. Oo, actually. Ano nga tayo, parang for HR departments ng companies, parang ito yung mga nagpo-provide ng, tawag dito, yung IntelliCare, HMO, ganun siya parang benefit siya Oo, exactly. Benefit siya so, ano rin siya, magiging recruitment work. Kaya disruptive to and posibleng maging malaki to kasi pwede ito makapag-open na yung mga hiring hindi nang sasabi na we have HMO, we have sasabi na we have payroll to pay out or something like that. Hindi mo na kailangan, hindi mo na kailangan mag-apply kung ano kung meron kang existing bank, kung meron kang GCash, meron kang Maya, kung meron kang e-wallet. Oo. Hindi mo na kailangang mag-apply ng bago. Para siyang counted siya as benefit dahil nabawasan yung requirement sa pag-apply. Nabawasan yung requirement. Oo, gets. Tsaka yun, parang siya ang direct market nyo, of course, yung mga HR department sa mga company. Pero magagamit to ng HR department as a weapon or parang as a tool for them for recruitment or for retention of their employees, right? No? Pwedeng strategy ng HR yan. Depende sa strategy ng HR para sa recruitment niya. Well, basically, benefit siya. Tsaka, it eases the whole world. It eases yung ng mga tao. Anyway, ang strategic din nga nito na I mean, I think normal naman sa mga nag-forward integrate na
hawak na yung, or may market na kayo di ba? So, hindi na to from scratch somehow when you introduce this to the market. Kasi tama, di ba, na you leverage your current clients. Tama. So, parang upselling lang yung ginawa namin. Currently, na-upsell lang namin yung platform na ginagamit ng client namin. Pero kumuha muna kami ng mga early adopters. Early adopters from our client base para i-try yung product, para i-try yung disbursement facility. Pero, with charge pa rin siya. So yun, good thing, wala naman kami nagiging problem. Tsaka, nakikita namin na viable talaga yung product. Curious lang ako, paano kayo na mamili ng early adopters? Ano siya sa company size. Mas pinipili namin yung pinakamaliit na client para kung magkaroon ng problem, at least minimal lang. Pero okay lang sa kanila, no early adopters. Tsaka yun yung good thing sa amin, yung mga clients namin is sobrang ganda ng relationship namin with our clients. So parang okay lang sa kanila na they accept the risk. Kasi na merong risk. May possible benefit din sa kanila They're the first to try and yun nga, na-try nila. Baka okay sa kanila. Exactly. Tsaka yung mga pinili naming clients, kung sino yung mga naka-manual in disbursement. So, may mga clients kasi kami na gumagamit ng higher payroll, pero after computation ng system nila, after computation ng payroll nila, extract yung report, isi-send sa employees nila manually yung mga salaries. Manually meaning, may mga ganun yung problem ng mga startups na, tsaka mga small companies na mga walang payroll account. Kasi nga kung wala kang payroll account, kung startup ka, para ma-activate mo yung payroll account ng bank na ginagamit mo, mayroong maintaining balance. Pag pag payroll account, nagdi-disburse din yung mga bangko na yun? Like, bigay mo lang yung report sa kanila, tinala talaga. For example, sa amin, BPI gamit namin. Di namin inactivate yung payroll account ni BPI kasi mayroong maintaining balance. So, sobrang laki ng maintaining balance. Ayaw namin ma-stack yung pera namin dun sa... Para lang magamit yung payroll account na yun. Nagigets ko na rin yung model kung ba't ito yung ginagawa ng bank, no? It's a cash. It's a tool for them to get cash. Yung kasi yung revolving fund nila para dun sa another business nila. Yun yung gagamitin nila for investment. Gets. Galing. So, hindi namin siya pina-activate. Before namin i-develop yung payroll to payout feature namin, manual yung finance namin. Every payout, nag-manual siya, i-send yung salaries namin one by one. Pero after the development of payroll to payout solution namin, automated na lahat. Meron kami mga employees na iba, GCash na pumapasok, GoTime, Union Bank, Maya. So lahat yun automated in one click. Galing. Education is evolving, and so are we. Introducing SchoolTech by Edfolio, your all-in-one school management solution. Built for schools of all sizes, SchoolTech bridges the gap between school and learning management. Driven by passion, SchoolTech makes educational technology accessible, affordable, and easy to use for schools everywhere. With an integrated approach, SchoolTech simplifies management across different departments and enhances efficiency in operations. SchoolTech transforms the way schools manage, teach, and learn. SchoolTech, taking school management solutions to the next level. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. Ayun. Sige, actually mag-1 hour na tayo. Pero I think wrap up na lang natin to sa... Gusto ko lang ma-wrap up yung business strategy or parang... First of all, ikaw naman, Carl, wala ka din talaga business background. IT background ka rin talaga. Exactly. So, paano mo na-build yung business acumen or yung making business decisions like this? Tsaka, meron ka ba ma-share na parang overarching business thoughts or decision on how you grew higher as a business and as a company even, as an organization? Ayun nga, as an IT by background, yung pinaka nakuha ko talagang business knowledge is Idea Space . Shout out kay Idea Space. sobrang dami ko natutunan sa kanila. Kay Ben. Shout out Ben Alderson. Siguro yung pinakamalaki ko natutunan sa kanila kung bakit mas bumilis yung growth ni Hire after cohort kay Idea Space is yung hindi mali yung
everything platform for everyone. So, hindi talaga siya ganun. So, kaya kami mas nag-niche down. Kaya yun yung pinakamalaking growth namin Since we niche down the market, mas lumiit yung effort, mas lumiit yung meetings, yung time na ginagamit namin, pero mas malaki yung chance ng growth. Yeah. So, Yun nga, pero ang galing no kasi counterintuitive siya. I mean, baka counterintuitive siya kasi napuno ng mainstream funding yung startup knowledge ngayon Pero come to think of it, parang ganun talaga. I think that's the way really niche down, build, and if you have a good product, the validation, the scaling, the monetary will follow. Tsaka yun pa. Dahil din sa mga startup news na nangyayari ngayon, parang ang nangyayari is yung startup founders na naging goal nila is yung funding. Kala nila yung funding yung pinaka-main goal. So, hindi kasi siya ganun So, mawawala. Once you receive funding from venture capital, angel investor, pressured ka na ibalik yung funds na yun with ROI. Which is ironic kasi for me, nagiging employee ka. Parang nagiging employee ka lang Exactly. So, nawawala yung mission, hindi na ikaw yung may control. Pero, maganda namang strategy rin kung it depends. Talagang, depende siya sa sa personality mo Kung kaya mo yung ganong klaseng pressure, kung kaya mo na tanggalin na yung mission, kung bakit na found yung startup na ginagawa nyo, go for it. Kung meron namang willing investor, so go for it. True. Pero yun nga yung isa nakikita kong problem, mawawala yung mission. Mas magiging grow at all costs ka na. So grow na siya. Sige nga, I think balikan natin yung core na yan ng Hire. So ano nga ang mission ni Hire? So yung pinaka-mission namin is to revolutionize payroll nga. We revolutionize payroll industry in the Philippines. Since maraming HR platform na nag-o-offer sa Philippine market, pero walang specifically na nagsosolve ng payroll challenges. Lahat puro HRIS, puro payroll, nasa AI. Pero yung extension ng problem in terms of payroll, which is yung disbursement, so wala na nagpo-focus para doon. Ayun, galing. I think ang gandang ending din nun. Revolutionizing. Hindi nga lang siya payroll broader pa siya dyan Feeling ko revolutionizing payroll yung pinaka I mean, madaling ma-digest. Pero revolutionizing how nakukuha ng mga tao yung pera nila, yung nang tama and ng walang kaltas masyado kaya nga may disbursement tayo. Yun yung isa kasi sa problem namin dati, nalilimit kami sa calculation lang. Meron pa kasing isang step para dun sa payroll, which is in disbursement. Yes. So dahil sa tulong ni NextPay, na-bridge namin yung gap na yun. Shout out. Which is yun yung pinaka-endpoint. Which is in disbursement. Nakuha na ng employee salary nila after the payroll. Which is yun nga, it makes it obvious na ang mission nyo talaga ay hindi lang payroll, kundi yung talagang makuha ng tao, ng employee, yung salary niya. Exactly. So, finance talaga siya as a whole. Hindi lang accurate calculation, kundi yung access to the actual cash or the actual money. The flow actually of money. Exactly. Ayun. Sige, Carl, grabe ang ganda ng conversation na to. 1 hour na tayo, so I think Hindi ko na malayan 1 hour na. Talaga. Ayun lang, siguro if our listeners want to know more about Hire, both sa payroll and sa payroll to pay out, anong pangalan ng product na ito? Or Higher payroll pa rin siya. Okay. Pero powered, parang feature. Yeah, feature siya. Add-on feature siya ni Higher Payroll na meron na disbursement facility. Okay. Pero powered by NextPay siya. Powered by NextPay. Yeah. Sana nga rin ma-interview sa NextPay. Na-interview ko na si what's the name? Sorry. Hindi. Sorry. Si Aldrich. Aldrich. Pero may isa pa siyang organization kasi, yung UXPH. Sabihin ko siya. Sa UXPH mo siya na-interview. For that. NextPay naman yung maging topic namin. Anyway, if our listeners want to know more about Hire, baka may company, may startup, may SME, or even large company na interested sa Hire Payroll for its configurable payroll system and even in disbursement. Pero in disbursement, hindi pa fully launched, no? Launch na siya. Ino-offer namin siya sa mga clients. Currently, meron na kaming 10 clients na gumagamit ng disbursement facility. So, gano'ng katagal yung parang soft launch yung binanggit mo kanina na parang nasa early adopters muna? Until launch? Parang nag-1 year din ba yun? Or Hindi.
roughly 3 months namin siyang 3 months internal payroll namin. So may mga challenges pa, may mga problems. Pero after ng 3 months namin na okay na yung internal payroll namin at disbursement, in-offer na namin siya sa mga clients, internal clients namin. Okay. Tapos ngayon, fully launched na siya, ginagamit na siya ng mga clients, in-offer na namin siya sa market. Okay, ayun. Sige, so baka may paputol-putol ako na sorry. May startup or SME or large company who's interested kay hire both yung payroll, computation, and yung sa disbursement, payroll to pay out. So how can they know more or get more information? So yun, so you can visit our website, hirepayroll.com, HIER payroll.com, or you can visit our social media, Facebook, LinkedIn. So sobrang active kami doon. Mm-hmm. So meron agad magre-reply sa kanila kung merong inquiries, if you're an SME, startup, na problem is payroll and disbursement ng mga salaries ng employees, so we can solve that. So nasa website yun na rin yung about sa disbursement, and then like they can browse, they can Di pa namin na-update website namin. So dito muna. So ayun. Ayun, sige, thank you very much, Carl. Thank you, Johnny. Thank you, everyone. Thank you. Thank you very much to our 65 patrons. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma project management, data science, and more. Cloud CFO. Cloud CFO provides expert accounting, tax, and payroll services for SMEs and startups using smart technology to deliver actionable financial insights. Architect Space Solutions. Architect provides ground station services, space data analytics, and technology supplies to grow the Philippines' role in the global space ecosystem. DBCO Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain, smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Argam AI, make smarter decisions by representing both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by Implement, turn content into opportunities, grow deeper connections, and earn more only with Pixel. Sign up at pixel.implement.co. School of Profits, Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners, built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner, early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, providing the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest-growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. Smile Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloverly, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. This episode is powered by Josie AI, Uplift Code Camp, Board Prep, Kenzin Bordy, Eastpoint Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Jure.ph, Big Giant Games, Patid PH, Sugbudok, Algacon Aquafeeds Juan Alj, Gray Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Sears MD. Support the podcast through the links in the description.